Yes, okay. So, now we open the floor for your questions. Sino po ang mga magtatanong? Kay Kong. Pero bago muna, wala pa naman, hindi pa naka-ready mga magtatanong. Meron lang akong isisingit, Kong. Yung sinasabi ng Department of Energy ni Secretary Garin na suppose na ibabayad o ibabalik niyo raw sa pamahalaan na 24 billion pesos. Ano po ba ang talagang... Thank you for allowing me to explain this. Yes. Walang basehan ang mga sinabi noon. At sinabi lang naman yan noon, tapos wala na siyang sinabi ulit, pero inuulit-ulit sa social media. Kasi walang anumang dokumento na nagsasabi at nagpapaliwanag na meron akong ganong multa. Kasi wala naman akong natanggap na kahit isang piso galing sa gobyerno, ako pa ang nagbabayad para sa mga fees through my companies para sa mga proyekto sa gobyerno na private investments naman. Ito naman po yung mga permits po lamang. Kaya yun ang lumalabas na pag kritiko ka ng ibang mga kagagawan sa gobyerno, gumagawa ng mga issue laban sa mga nagsasalita para tangkang pahinain ang mga sinasabi mo tungkol sa ibang mga nasa gobyerno. So to answer your point directly, walang basehan ang mga sinabi, kaya wala na rin nangyari sa sinabi na yan. At halata naman na kung hindi ako nag-iingay tungkol sa korupsyon sa DPWH, wala naman umaatake sa akin. Tapos, pag magsasalita ko ulit, biglang bumabalik yung mga at least social media activities tungkol sa mga kwentong ito. Kaya, baka ang mga nanonood ang pwedeng mag-observe na rin sa pattern nito, lalo na recently, may ginawa din akong privilege speech sa Kongreso, tapos biglang nabuhay na naman ang mga kwentong ito. Kaya ang maikling sagot ko na lang sa inyong tanong ay lahat ng mga issue na ibinabato sa akin ay gawang rekto. Okay. Gawang rekto. Obvious naman. Figure of speech yun. Kasi nga, May pinapatamaan si Kong. Recto, di ba? Nandito lang naman tayo sa Maynila, di ba? Nandiyan lang ang rekto. Okay. Good morning po, Congressman. Tracy Cabrera po sa Market Monitor Daily Chronicle. Mantanong ko lang po, simple. Balikan natin si Garjola, si Honorable o Dishonorable Tirso Edwin Garjola. 2012, kinasuhan siya ng BIR dun sa pagbili niya ng mga luxury vehicles, BMW, Lexus, Jaguar. Tapos before that, kinasuhan din siya sa mga Lexus vehicles. Now, meron siyang bahay daw sa California worth $13,206,804,000. Approximately about 1.467 billion pesos. Is this not enough para kasuhan siya o imbestigahan siya ng AMLAC? Hindi pa ako nakapunta sa bahay niya sa California. Pero nakapunta na ako sa bahay niya sa Punta Fuego, Nasugbu. Nakita mo yung mga kotse? Na-post ko po sa aking Facebook page ang picture ng meeting ko kasama ni Congressman Edwin Garjola at ni Secretary Ralph Recto. At mag-iingat ako sa sasabihin ko dahil nandito tayo sa Manila at nandyan lang sa Malacanang ang opisina ng taong binabanggit ko. Pero nung nag-privilege speech ako sa Kongreso, kunento ko ang mga sinabi sa akin sa meeting na yon ni na Congressman Edwin Garjola at Secretary Ralph Recto. Tapos, daming ibang mga lumabas na issue pagkatapos ko sinabi yung mga sinabi kong yon. Kaya parang na-worry
yung mga sinabi ko sa Kongreso. Pero hindi sinasagot. Totoo naman na nag-meeting kami sa bahay ni Garjola sa Nasugbu. At sinabi ko, ito yung sinabi sa akin ni Garjola at ni Recto. Pero sinabi ko nga, daming mga issues na lumalabas laban sa akin pagkatapos ko ginawa yon na gawang Recto. Kaya sana makatulong ang ibang mga media outlets dito para imbestigahan ang mga sinabi ko tungkol sa DPWH sa Batangas at ang iba pang mga masasabi ng mga taga-Batangas na may kaugnayan sa korupsyon, katulad ng illegal gambling, which reportedly ang Refresh Gaming ay may second table o bookies. Ayon sa mga ulat at testimonya ng mga Batanggenyo mula sa iba't ibang mga bayan. At itong lahat umano ay nangyayari na may tulong o basbas ng mga matataas na tao. So, you asked a short question and I can just say na maraming na nga po akong nasabi tungkol dito sa Facebook at sa Kongreso na hindi masyadong binigyan ng pansin, considering na napakabigat ng mga sinabi ko at napakataas ang mga opisyal na pinangalanan ko. Hindi ko po inuulit lahat ngayon kasi dami kasing mga nagagalit sa akin sa Kongreso eh. Pero mabuti kung ang media ay mag-investiga further sa mga bagay na ito. Follow up po, yung nabanggit niyo yung illegal gambling. Aware po ba kayo dun sa transformation ng Pogo sa Tigo? Na binibigyan ng lisensya ngayon ng partner? Actually, ako ay isa sa mga pinakakonting may alam ng congressman tungkol sa sugal. Hindi naman ako magsusugal. At ang alegasyon lang ay maraming mga kasamahan ko ay may kaugnayan sa sugal sa kanilang distrito sa Batangas to just focus on my province. Alam mo ba, pag congressman ka, umano, ang daming mga benepisyo. Sa sugal, sa customs. Pwede kang pumili daw ng mga bata sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Lalo na sa Ways and Means Committee. Pasensya na, Ways and Means Committee. Ito ay sinabi sa akin ng isang dating mataas na kawani ng gobyerno. Pag nasa kongreso ka, pwede kang maglagay ng mga bata sa iba't ibang mga ahensya. Sabi ko, ako, wala naman akong bata. Bakit ako'y hindi binigyan ng ganitong benepisyo? Pero syempre, kung baka iaalok nila ito sa akin, isusumbong ko lang sila. Kaya hindi nila ako inaalok. Pero, Parang yung ginawa mo doon sa district engineer. lahat ng mga gustong mag-alok sa akin sa Kongreso, welcome na lumapit sa akin. Pero baka ibabalita ko sa susunod na kapihan sa Samahang Plaridel. But, actually, baka si former Secretary Banayo pwedeng magbahagi din ng kanyang kaalaman tungkol dito. Basta, bilang isang bagong congressman, shock na shock ako na ang daming mga nangyayari sa ating gobyerno at open na open ito among politicians na hindi lumalabas sa media. At alam naman to ng mga tao kaya mababa ang trust rating ng mga politiko in general. Pero napaka-unfair naman na tahimik ang ibang mga issues. Tapos, kung sino yung mga kritiko ng administrasyon o ng ibang mga mataas na politiko, ang ginagawa na lang ng mga tao na may mga illegal na gawain ay gumagawa na lang ng mga gawang rekto na kwento tungkol sa mga nag-aakusa sa kanila. Kung talking about politics, tatanong ko na rin to.
yung political plans mo sa 2028, higher office ba? Governor or senator? Actually, Have you, napag-isipan mo na ba to? malayo pa ang 2028 elections. At ang mga ginagawa ko araw-araw ay hindi ayon sa political calculation. Dahil marami nga sa mga ginagawa ko ay hindi sa conventional wisdom ng mga politiko tama. Dahil gumagawa ako ng mga kaaway. At pag gumagawa ka ng mga kaaway, napabawasan ka ng mga boto. Disruptor ka. Oh, kasi yung pinaka proven way to get votes sa election, mag-ingat ka sa mga binabangga mo. Kasi kailangan mo rin naman ng boto ng mga supporters ng mga ibang politiko eh. Kaya hindi ko pinaplano, hindi pa ako nag-decide kung anong gagawin ko sa susunod na election. Pagising ko, nagbabasa lang ako ng inyong mga websites ng balita at doon ko lang po iniisip ano ang Pero kung dapat kong gawin. next year, 2027, deadline ng filing na October 1 to 6, 2027. So, ilang buwan na lang yun. Actually, malayo pa naman next year. Ang dami pong mangyayari kahit araw-araw eh, di ba? At sabi nga ng ating kasama dito, baka hindi din matutuloy ang sinabi mong schedule. Di ba? Kaya, ang sa akin, live each day as if it is your last and make the most of the current term. Dahil, hindi ko naman plinano bago 2024 na pumasok sa politika dahil ang saya naman ng buhay ko sa pribadong sektor at pumasok ako sa politika, hindi ko naman plinano na sa una kong term gagawa ako ng ganitong karaming mga kaaway pero sinusundan ko lang po ang nasa puso ko. Kasi umpisa pa lang, yun yung kagad na bumulaga, di ba? Yung kinasuhan mo yung district Pero engineer. nasa majority ako nung una at parang nanonood lang ako anong mga nangyari dito sa Kongreso, nainip ako. So second term mo pala. Kaya- Susunod. Second term. Kaya, basta, I'm just doing what I think I can do to help. And ayoko lang na mag-aksaya ng oras at ng pwesto. At ang feeling ko talaga, pag nasa Kongreso ako, kung tahimik lang ako, nag-aaksaya lang ako, hindi ng oras ko lang, pero ng pwesto sa Kongreso. Kasi, ewan ko bakit yung mga nagsasalita yung mga binabatikos pero yung mga tahimik hindi binabatikos. Bakit hindi binabatikos yung pagkatahimik Alam mo na yun. ng ibang mga kongresista? Oh. Yun yung silent majority. Oh. Nakikita nyo naman eh. Oh. Sa karaniwang araw sa kongreso, yung plenaryo, baka wala pang 20% ang attendance. Hindi nahihiya yung mga tahimik na yun, ano. Ang ginagawa lang siguro alam mo na kung ano nagpapatahimik sa kanila. Anong nagpapatahimik sa kanila? Bakit tahimik? Basta ako po, hindi ako tumatanggap kahit ng sweldo ko o ng MOOE ko. At kina-question ko nga yung House Committee on Accounts, bakit hindi nila inilalabas kung saan napupunta ang 18.58 billion pesos na MOOE budget ng Kongreso. Pero hindi ko bubuksan tong issue pa ngayon kasi alam mo sa lahat ng mga topic sa Kongreso, pwede mo nang buksan yung issue sa DPWH at iba pang mga uri ng korupsyon. Huwag mo lang talakayin ang mga MOOE ng mga kongresista. May isa lang ako isa pang singit. Yung tungkol sa political dynasty. Medyo mainit ka rin dito doon sa political dynasty. Actually, Ano? just to recap for your viewers, ang Anti-Political Dynasty Act, House version, ay magproprohibit ng political dynasty up to the second degree of consanguinity per position at walang pagbanggit ng party list. Kaya nag-hain ako ng dalawang amendment. Una, ipagbawal ang sabay na pagsisilbi ng district congressman at party list congressman. Okay. Kasi ipagbabawal ang dalawang kamag-anak na tumakbo sa isang distrito. Pero kung isa tatakbo sa distrito at isa tatakbo sa party list, pwede.
Eh ano yun kung hindi dynasty? Oo. Eh nagkataon, iniiwasan yung mga prohibitions na tatama sa maraming mga gumagawa nitong batas. Kaya saludo ako sa dapat isa lang na People's Initiative para sa mas mahigpit na Anti-Political Dynasty Act. At I think sa Senate version, mas mahigpit din ang prohibition sa political dynasty na ang iba naman ay nagpapanukala na up to the 4th degree of consanguinity. Kasi hindi pwede mag-asawa, pero pwede magpinsan. Di ba? Nalulungkot ako na ang lumalabas din ay maganda na inaprubahan na ang Anti-Political Dynasty Bill, kahit na ayon sa mga kasamahan ko sa Kongreso, ito ay Dynasty Bill at hindi Anti-Dynasty Bill. Kung titignan natin ang laman nito. Inaprubahan ang Kalinga Act na magbibigay ng kapangyarihan para isuspindi ang VAT sa langis. Pero hindi pa isinususpindi ang VAT sa langis. At nung nagtatayo naman ako sa Kongreso para hindi lang bumatikos, kung hindi mag-propose ng amendment, biglang pinapatay nila yung debate at ayaw nila man lang ng nominal voting. Kaya napakasaya siguro ng iba kong mga kasamahan kung sasagutin ko ang inyong tanong na hindi na ako tatakbo muli sa Kongreso sa susunod na eleksyon para mabawasan ng isang nanggugulo sa Kongreso. So magpipiesta. Basta ang masasabi ko po ay sa Kongreso kasi ngayon may script sa mga debate. Noon daw hindi ganoon. Pero ngayon pati yung mga ibang mga nasa mayorya na batikan na kongresista nagrereklamo bakit namin kailangan sundan yung script. Pero wala tayong magawa. May rule of the majority sa Kongreso at ayaw kong awayin ng mga congressman ngayon kaya sinasabi ko naman totoo, di ba? Pero ang baka magandang balita na lang para sa kanila ay siguro hindi ko na sila makakasama sa susunod na Kongreso. O yun. O di sinabi mo na rin na hindi ka May plano. tatakbo at may plano kang iba. Basta, malungkot na malungkot ako pag nasa Kongreso ako. Kasi parang nag-aaksaya lang ng oras at pwesto at pera ang pag-attend sa Kongreso na kailangan sumunod sa script. Eh, di mas lalo naman kawawa ang bansa natin kung mawawalan ng katulad mo doon. Lahat na lang scripted. Eh, may Senado pa naman eh. Okay. Question.